Hello everyone! Shalom! Isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating lahat at welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution with Laverne Duhot. And of course, that's me. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi ito. Of course, as usual. At ako po ay nagagalak na muli po tayo magsama-sama. Makalipas nitong last week ay hindi po tayo nagkaroon ng Bible study at maraming salamat po sa inyong pangunawa dahil tayo po ay may pinaghandaan at ang ating pong pinaghandaan ay gusto ko rin pong ipagpasalamat sa mga dumalo, sumuporta at nakasama po namin last Thursday night para po sa launching concert ng Papuri 25. At syempre pa, ang inyo pong awiting na pakinggan ay mula po sa Papuri 25 at inawit po sa atin ng Solution Worship ang awiting Cruz. At ito po nagpapahayag ng lubusang pagmamahal sa atin ng Diyos. Sabi nga po ng awitin, once again, hindi po ang mga pako ang siyang nagpanatili sa ating Panginoong Jesus doon sa krus, kundi po yung kanyang lubos na pagmamahal sa atin. Amen and amen. At dalayan ko po, kayo po ay napagpala sa awiting yan. At siyang nagdala po sa atin sa oras na 30 minuto makalipas ang ika-7 ng gabi. Sa eksakta mundo, 7:30 ng gabi. Dito nga po tayo nagsasama-sama at dalayan ko po na patuloy niyo po akong samahan at tayo po ay sama-samang matuto kahit man lang sa loob ng maraming minuto. Dito po yan sa Solution with Laverne Duhot. At maraming salamat po muli sa mga kaibigan natin na nagbigay ng panahon para sila po ay makasama natin. Last Thursday night, hindi ko na po mababanggit ang napakarami po mga kaibigan at mga kapamilya na sumuporta at nanood sa gawain po natin sa launching concert ng Papuri 25 happened doon po sa CCF Main sa Pasig City. So kung kayo po naghahanap ng kopya, please get in touch with FEBC Philippines. At ito po ay talaga namang mainit na mainit mula po sa studio ang Papuri 25 album. At purihin po ang Panginoon kabilang po ang Solution Worship sa mga nagbigay po ng buhay sa mga bagong awiting isinulat po ng ating mga kaibigang mga kompositor sa Papuri 25 at biyaya po ng Panginoon nakasama po ang inyong lingkod. Amen and amen. At syempre pa, ay maganda po mga pag-uusapan natin sa ngayon kung kayo po may mga kaibigan, mga kakilala at mga kapamilya, imbitahan na po sila at tayo po magsama-sama na mag-aral. Dito po yan sa Solution with Laverne Duhot at napaka-special po ng gabing ito. Bagaman alam ko pong hindi napapansin ng karamihan, pero would you believe that tayo po ay nasa ika-5 taon na ng Solution with Laverne Duhot, ang ating pong Bible study online. Dahil po isinilang ang ating pong Bible study online, 5 taon na nakakalipas. Ito po ay ginawa natin yung second Tuesday na October, way back, anong taon yon? 2019. Grabe, at tayo po ay sa biyaya po ng Panginoon ay consistently nagpapatuloy. I think 2018. 19. Okay. So, 4 years. Ay, sorry. 18. Kakalituhan kami dahil sobrang tagal na. Ika-5 taon na po na ating programa. At hindi lamang po nagtatapos dyan dahil po ating naman church next month, November, second week po ng November, second Sunday of November, we'll be celebrating our 4th year na tayo, di ba? Oh, praise God. Lahat po ng ito ay talaga namang papuri po sa Panginoon sa kabila po ng pinagdaanan nating pandemya. And bilang pagsa-celebrate po ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mamaya po as we move on, tayo po ay magbabasa ng isang napakagandang patutuo. Ito po ay nagbigay sa atin ng kagalakan na malaman natin na nakatulong po ang Ministeryo ng Solution. Kaya naman po nagpapatuloy po tayo sa ating gawain. And of course, I would like to invite you, kung kayo po isa sa mga napapagpala na ating programa, you may give us yung inyong mga testimony, written testimony at babasahin po natin dito sa ating programa. And bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga gagawin, napaka-espesyal na gabi pong ito na ating anibersaryo, gusto ko nang batiin ng advance happy birthday ang atin pong lead pastor sa SGC Caloocan. Ang kanya pong birthday ay kailan nga ba? Sa 27. Hindi yung araw. Sa Friday. Happy birthday
Pastor Martin Atcha. Na alam ko po mula sa Singapore sila po ay papauwi na kasama po ng kanyang may bahay, si Pastora Berna Atcha, and of course ang kanila pong mapagmahal na panganay na anak na si Martini Atcha. So, Pastor Martin, happy birthday, at sa lahat po ng nagse-celebrate ng kanilang birthdays, happy birthday po mula sa amin, mula po sa ating church. Ang amin pong masayang pagbati po ay nais po namin ipaabot po sa inyo. Amen. Amen. At syempre, binabati po natin lahat ng ating mga kasama ngayong gabi. Thank you po for joining us tonight. Sina Sister Tess Estanislao. Of course, nandyan po si Brother Joel Rayo. At good evening po sa inyo, Brother Joel Rayo, at sa kanya may bahay, si Sister Sally. Maraming salamat po. And of course, nandyan po si Sister Lailani Padua, Sister Morena Silapan, Sister Chona Cruz de Guia. Of course, ayun, nandyan pala sila Pastora Berna. Nakauwi na po ba kayo, Pastora? Kayo po ba ay nasa Manila na? O nandyan pa rin po sa Singapore? Nandyan na ba sila sa Manila ba? Wala pa. So sila po ay mula sa Singapore. Sila po ay kasama pa rin natin. Thank you, Pastora. And see you on Sunday. Of course, once again, happy birthday, Pastor Martin. Of course, kasama natin ngayong gabi at nakasama rin po natin last Thursday ang ating mga kaibigan mula sa Taytay, ang Gospel of Grace and Truth Christian Church. At nandyan din po, kasama natin tonight si Brother Ricky Villarasa Losito. Hello, Brother Ricky, at kay Sister Ellen at sa mga kapatid po natin dyan sa Taytay. Thank you so much sa inyo pong mainit na suporta sa gawain ng Panginoon last Thursday night ng Pagpuri 25 concert. And gusto ko pong batiin si Sis Rose Maricasoco and shout out sa kanya pong inaalagaan, at maraming salamat po sa kabila ng kanyang pag-aalaga ay kasama natin si Sister Rose Maricasoco, and we're praying for Daddy Paul. Yan, we speak healing, Daddy Paul, sa inyo po, at dalayan po namin na patuloy po namin kayo makasama sa ating Bible study. Dito po yan sa Solution with Laverne Duhot. And binabati rin po natin si Sister Ruth Katakutan, Sister Leonora Dacumos, good evening po sa inyo. Sino pa ba? Yung aking cellphone ay bumibigay na. Mary Grace Yambao Rayo, thank you po. I believe kamag-anak po siya nila Brother Joel Rayo, and thank you so much po sa inyong pagsama sa amin. Sister Gigi Cristobal Mendoza, at marami pang iba. Kaibigan, dyan lamang po kayo dahil maganda po mga pag-uusapan natin. And as promised, ay magbabasa po tayo ng isang napakagandang testimony kung paano po ginamit ang ating programa sa kanilang buhay. At ito po yung bahagi po ng ating celebration ng ika-5 taon ng Solution with Laverne Duhot. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa kasalukuyan nagaganap. Kasama nyo. Dito lang yan sa At kung kayo po ay patuloy po nanonood at nakikinig sa ating programa, kasi ilan sa mga kaibigan natin ay nakikinig po sa Spotify, at maraming salamat din po, binabati natin lahat ng ating mga kaibigan. At kung kayo naman po ay nanonood via sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe, and don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. At sa atin po mga kaibigan na nakasubaybay naman via our Facebook page, please don't forget to like, follow, and share. At sa gayon po ay mas marami pa at malayo pa na aabot ng ating programa. And tonight, ang atin pong question na kung saan dito po iikot ang ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. Nararanasan na ba natin ang Great Tribulation or masidhing pagpighati? Oo o hindi? Yan ang ating pag-uusapan. And ang ating pong message for tonight is entitled, Has the Great Tribulation Begun? Has the Great Tribulation Begun? Siyempre po, dito lamang po yan sa ating Bible study online. But, as promised, before we move on sa ating pag-aaral, ay gusto po natin bigyan po ng panahon. At ako po personally, I would like to thank itong ating mga kaibigan that they took time to write yung kanilang testimony. Malaking bagay po ito sa inyong lingkod dahil at sa aming ministeryo, sa aming buong pamilya, dahil ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit po nagpapatuloy po yung ating ministeryo. At ang gawain po natin dito sa social media. And basahin po natin ang kanilang sulat. Ito po ay mula kay Brother Joel and Sister Sally Rayo. Sabi dito, since 2011, when we first heard about grace, alam namin magiging challenging yung journey namin sa church life since
we knew this is something na controversial sa stand ng church kung saan kami nagsimula. Nonetheless, we stood with grace and silently feeding our hunger via online teaching of Pastor Joseph Prince. And since then, we look for people, again, silently. Kasi nga po, very controversial po nung panahong yun talagang marami po ang nagbabash sa mensahe ng biyaya. So, they looked for people whom we can meet, sabi niya, to help us on our journey. We browsed the social media for church or groups until one afternoon, Sister Sally, yung pong wife ni Brother Joel, chance on Pastor Laverne's devotion and papuri program on 702 DZAS and told me, "Han, parang Grace si Laverne Duhot." And sabi pa niya dito, when I heard this devotion, I said, oo nga, Grace ang devotion ni Laverne. Kasi po nung time na yon, ako po ay may programa sa 702 DZAS, yung Papuri Radio Show. At meron tayong portion doon na short afternoon devotion. And I believe ito po yung napakinggan po nila. So tuloy po natin ang pagbasa. So since matagal na silang friendly Sally sa FB, naglakas loob kami na i-ask siya if nagpa-follow ba siya kay Pastor Joseph Prince. We actually got no answers from him. Hindi po ako sumagot ng mga panahon yon. And we got it nung talagang kasi nagtanong daw po sila kasi nung time na yon ang dami pong nagbabash po sa inyong lingkod. I thought si Sister Sally din, hindi ko pa siya kaibigang kakilala. Alam ko friends lang kami sa Facebook. Akala ko isa po siya sa mga pwedeng mag-bash. So hindi ko po talaga hindi ko na po binigyan ng panahon para sagutin. At lahat po ng mga nagbabash po sa inyong lingkod ay hindi po ako nakikipag-debate sa kanila. But of course, tuloy po natin ang kwento. Maganda po ang kwento nila. And then, hindi nga po ako nakapagbigay ng sagot. So tuloy po natin. And, dito na ako. Dahil marami palang basher siya that time, ang nakala niya si Sally was one of them. So to make the long story short, we became regular listeners of his radio program, becomes a venue for us to also invite our loved ones and friends to listen to the gospel. I had this one story that a long-lost relative is now a regular listener of the online program. Ito po yung ating Bible study online about the finished work of Christ on the cross. The online program becomes a venue for us also to invite yung kanilang mga loved ones and of course ang kanilang mga kaibigan. I had this one story that a long-lost relative, yun nga pong sinabi ko kanina, is now a regular listener of the online program. Now, for the longest time, hindi naman nagko-communicate sa amin talaga. But she asked for prayer covering kasi dapat sana siyang operahan sa ulo but hindi na po natuloy and I believed her faith in the finished it's because of her faith in the finished work of Jesus that healed her. Now I can see her tagging her friends. Wow, praise God. To also join the online devotion. Also, my 2 high school friends, one is based in the Middle East, are both glad when I introduced them na makinig po dito sa Solution with Laverne Duhot. Thank you, Brother Joel. Thank you, Sister Sally. So in one way or another, kami mag-asawa got the chance to evangelize and indirectly help people who are interested to know Jesus' finished work more than what they know Him today. And of course, thank you so much. Hindi lamang po sila basta kaibigan, sila po ay mga kaagapay din kung bakit po nananatili at nagpapatuloy ang gawain natin dito sa Solution. Now, meron pa silang isang patutuo. We could outright say that the online program is a tool of God para ma-equip pa tayo ng masigit and for us to embrace the truth of Romans 10:17 that says to us, faith comes from hearing and hearing the Word of God. We really need to keep on hearing the Word. Hindi lamang po isang beses, dapat pa ulit-ulit para yung faith po natin ay patuloy na lumago at maisapamuhay. Amen and amen. Alam niyo, meron pa silang isang patutuo. Ibibiting ko lang. Kasi ang ganda po ng testimony nila. Kung gusto niyo marinig yung testimony nila, balik kayo next Tuesday. Pero hindi pa tayo tapos ha. Ibibiting ko lang kasi po yung kanilang testimony talagang mapapagpala kayo. At maganda sana, maidikit ko rin yung message natin sa kanilang testimony. So for now, dito muna tayo sa testimony ito. And personally, I would like to thank you once again, Brother Joel and Sister Sally for your testimony. At talagang nagbibigay po ito ng kagalahan sa aking puso na magpatuloy at ipagpatuloy na naming pamilya ang gawain po na ito, ang ating Bible study online. So purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. And tonight,
ay pagpapatuloy naman po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. As usual, this is Solution with Laverne Ducot, ang inyo pong online Bible study. At ang atin pong message for tonight is entitled, Has the Great Tribulation Began? Once again, has the Great Tribulation began? So ito po once again, yung ating question for tonight na gusto ko po na ibigay niyo po inyong mga sagot. Nararanasan na ba natin ang Great Tribulation o masidhing pighati? Oo o hindi? Ano po sa inyong pakiwari? So, sino po dito naniniwala na nararanasan na po natin kasalukuyan ang masidhing pighati? Sa English, ang tawag po dito ng Biblia ay Great Tribulation. Pakilagay po sa inyong comment section. Gusto naming malaman at para masukat natin kung kumusta po yung mga nakikinig sa atin, ano po yung kanilang pangunawa about the Great Tribulation. And once again, atin pong message for tonight, it's entitled, As the Great Tribulation Began? Nagsimula na ba? Kasi alam niyo po kung ba't ko po ito pinag-uusapan ngayon at gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang ating Bible study ito because many churches today believe that the Great Tribulation has begun. Nagsimula na daw po kasi marami po mga hula, marami mga propesiya sa Biblia ang nangyayari na. Kaya naman po marami mga kapatiran ngayon ang sinasabi nila at marami mga kapastoran na nasa gitna na po ng masidhing kapighatian. Hindi po basta kapighatian, masidhing kapighatian ang buong mundo at ang katawan ni Kristo ay kabilang po sa dumaranas ng masidhing kapighatian o Great Tribulation. Of course, hindi po natin may pagkakaila na sa ating pong kapanahunan, naranasan natin yung gulo sa pagitan ng Russia and of course Ukraine. At ngayon naman po, ito ay, I believe, nasa ika-17th day na since October 7, nung nagsimula po ang pag-atake ng Hamas, ang teroristang mga Palestino sa Gaza Strip, kung saan ay napakarami pong mga napatay na mga sibilyan at kasama po yung mga sundalo ng Israel. At marami rin po, dahil po sa kaguluhang ito, marami rin po namatay mga sibilyan ng mga Palestino at mga bahagi po ng mga taga-Hamas, yung militanteng grupong ito. Ang dami pong buhay na nakitil at sinasabi nila na ito na yung simula na ang mundo ay nasa masidhing kapighatian. At kasama pa dyan, hindi rin po natin may pagkakila, nangyari na yung matinding pandemya, meron din po mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo at tagutom sa lahat po ng panig ng daigdig. So ayon po sa Biblia, ang Great Tribulation po ay it's not just a small scale crisis. Kasi one time, nung diniscuss ko po ito sa ating Bible study, someone wrote to me sa aking I think sa aking nagbigay po siya ng direct message. Sabi niya sa akin, kaya mo lang naman nasasabing hindi pa itong Great Tribulation kasi hindi mo nararamdaman eh. Paano na pastor, kung ikaw ay nasa Ukraine, masasabi mo rin ikaw ay nasa Great Tribulation na. Well, sabi ko po sa isang kababayan natin na sumulat po sa inyong lingkod, sabi ko kasi po ang sabi ng Biblia, once again, sabi ko kanina that the Great Tribulation, it's not just a small-scale crisis, but it's a global chaos. Pag pinag-usapan po ang Great Tribulation, hindi lamang po sa isang parte ng mundo, hindi lang sa Ukraine or sa Russia. And sa panahon natin sa ngayon, hindi lamang po nagaganap sa Israel at sa mga karating nito mga bansa, yung mga Arab nations. Hindi lang. Ito ang tumutukoy sa Great Tribulation. Pag sinabing Great Tribulation period, nandun ang mundo, it's a global chaos, pandaigdigang kaguluhan. So hindi po ito pwedeng sa isang lugar lang sa Israel o isang lugar sa Ukraine or sa Russia. Hindi po, ito po ay global chaos talaga. Ito po ay pinapatutuhanan ng Matthew chapter 24 verse 21. For then there will be great tribulation such as has not been since the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be. Basahin po natin sa Magandang Balita Biblia. Sapagkat sa panahong iyon, sabi ng Mateo 24:21, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So pag sinabi natin Great Tribulation, ito po ay hindi pa sadyang nangyayari sa kasaysayan. Even po ang 70 AD. Marami nagsasabi, tapos na nung 70 AD. Hindi po. Kung babalikan mo yung nangyari nung 70 AD at ikukumpara mo sa nangyari noong October 7, yung pagsalakay ng Hamas sa Israel, abay, halos mas matindi pa yung nangyari sa Israel.
Meron po doon binabalita ang isang kapatiran natin na nakakuha sila ng isang hostage na buntis. Ano pong ginawa nung mga Hamas? Itong mga terorista, buhay yung babae, binuksan yung kanyang tiyan, kinuha yung bata, pinatay. Of course, pinatay yung nanay at patay din yung bata. Noong 70-80, ginawa din po ito ng mga Romanong sundalo sa mga sinalahi nila mga Hudyo doon sa Jerusalem. Ito po, sabi ng Matthew 24 verse 21, sadyang hindi pa nararanasan sa kasaysayan. So, ibig sabihin, pag nangyari po itong Great Tribulation, talagang unimaginable, napakasidhing kapighatian po magaganap. Kung sa ngayon po nakakabalita tayo ng mga balita tungkol sa giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, talaga namang kinikilabutan na tayo, talaga namang karimari-ma rin po kung kayo po ay nakakapanood ng mga footages na mismo ang mga Hamas po ang kumukuha po ng camera dito at nailalagay sa TikTok at sa YouTube. Talaga napapabuntong hininga ka at sadyang mapapaisip ka na may mga tao palang ganitong isipan, parang talagang hindi po isip tao, isip pong hayop ang kanilang ginagawa sa kanilang kapwa-tao, because ang mga terorista pong ito ay hindi po nila binavalue ang buhay ng tao. Ang gusto po nila, limasin talaga ang Israel at ang mga karatig bansa po nila, mga Arab nations. Ito rin po ang kanilang layunin para limasin, patayin ang ang mga tao sa Israel. Dahil inaangkin po nila ang lupain ng Israel ay talagang sila daw po ang nagmamay-ari. So isipin po natin, kaya po hindi talaga makakamit po sa mundong ito yung tinatawag na world peace, because pag pinag-usapan po kung babasahin nyo at saka marinig nyo yung interview nung anak nung founder ng Hamas, siya mismo nagsasabi, ang utak daw po, ang ideology ng mga Hamas ay talagang hindi po sila after sa kapayapaan. Gusto po nilang limasin at pulbusin at pawiin ang mga Israelita o mga Hudyo sa mundong ibabaw. Dahil mas binavalue daw po nila hindi po yung buhay sa kasalukuyan, bagkus yung buhay makalipas ng buhay nito, yung afterlife. Kasi mga paniniwala po nila, kapag sila po ay nakapatay at bilang suicide bomber din, mataas po yung kanilang makukuhang pagpapala o reward, gantimpala sa kabilang buhay. Yun po ang kanilang maling kaisipan. Kaya po sila willing pumatay. Isipin nyo, very demonic po ito, very satanic. Hindi po ito talaga, hindi natin pwedeng yakapin itong kaisipang ito. Talagang nalilihis po sa katuruan ng Biblia. At ito po ang magaganap. Kung mag-escalate pa po ito, ay pag-uusapan natin mamaya, saan kaya maaring papunta ang mga kaganapan pong ito. Now, i-define po muna natin kung ano po ibig sabihin ng tribulation. Na I believe, ito po ay nararanasan pa rin po natin mga mananampalataya. Tayo po ay hindi pa redeemed from tribulation. Now, gusto ko rin po makita ninyo yung difference ng Great Tribulation na ayon sa Matthew 24 verse 21, hindi pa nagaganap sa kasaysayan. At pag naganap po ito ay sadyang masidhi at minsan lang sa kasaysayan. Now, tingnan po natin ang definition ng word na tribulation. Distress or suffering resulting from oppression or persecution. Second definition, a trying experience. Third, the definition, any trouble or difficulty or present trouble. So pag sinasabi natin tribulation, ito yung mga nararanasan po natin mga problema sa pang-araw-araw na buhay. Di ba? Sabi nung iba, meron ako natanong, isang churchmate, para pag-aangin po natin ating kwentuhan. Sabi ko sa nila, ano para sa'yo kapatid ang tribulation? Pastor, ganito yan. Yung bang, halimbawa, dumalaw sa iyo daw ang biyenan mo at nagpa siya magbakasyon sa inyo, yun, tribulation yun. Sabi ko, matinding tribulation yun. Ha? So, maral kayo po ay nasasangkot sa isang gulo, nararanasan natin ng mga tribulation. Or kaya naman po, nung tinanggap niyo ang Panginoong Hesukristo, itinakwil kayo ng pamilya niyo, hindi na kayo kinikilala dahil pakiramdam nila, nagbago ka na ng relihiyon. So, ito po ay matatawag nating tribulation / persecution. Kasi po tayo mga mananampalataya, ito po yung panahon ito po yung pagkakataon na hindi pa tayo nare-redeem sa persecution or tribulation. Why? Because as believers, as Christians, we are identified with Christ. Kung ang ating Panginoon Hesukristo po ay pine-persecute o na-persecute nung siya po ay nasa lupa, sino po tayo para hindi ma-persecute bilang mga tagasunod niya, bilang mga anak ng Diyos. So it's but natural for us to experience tribulations or persecutions. Amen. So bilang mga mananampalataya, it's but natural, gaya na sabi ko kanina, pag hindi po kayo nakakaramdam ng tribulation or persecution sa buhay ninyo, something is wrong.
Basahin po natin ang mga patutuong mga talata. John chapter 16 verse 33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Sabi po ni Jesus to, in the world you may have tribulation. But, ang maganda rito, sabi pa niya, but be of good cheer. I have overcome the world. So wag daw po tayong malungkot. Dapat tayo daw po yung maglulundag sa tuwa because napagtagumpayan na po ito ng Panginoon. So ano din po ito manifestation, litmus test. Kung kayo po ay napapadaan sa mga tribulation or persecution ng buhay, hindi dahil sa gumagawa kayo ng gulo, ibang kwento po iyon kundi dahil kayo po ay identified with Christ, it's but natural po talaga na maranasan natin ang persecution. So that's John 16:33. Isa pang verse, 2 Thessalonians chapter 1 verse 4. So that we ourselves boast of you among the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure. Amen. Sundan pa po natin ang 2 Timothy 3 verse 12. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Natural yun Kasi makikita po ng mga tao sa mundo, magkaiba na tayo ng espiritu Sila po ang espiritu nila, nananatili pa rin sila sa kasalanan dahil nasa kanila pa rin po yung patay na espiritu. Pero tayo, ng mga mananampalataya, nananahan na po sa atin ng buhay na espiritu ng Diyos. Buhay na buhay ang ating espiritu. So hindi po sila makarelate sa atin ng mundo. And then, of course, natural po na tayo po ay ma-persecute o magkaroon po ng tribulation sa buhay nito. Revelation chapter 1 verse 9. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ. Even po ang apostol na Juan ay naranasan po niya itong tribulation sa kanyang buhay. So mga talatang po ito ay nagpapatunay na bilang mga mananampalataya, it is but natural for us to experience tribulation sa buhay na ito. But, this is good news. Meron tayong mga persecutions, tribulations sa iba't ibang mga tao. Masakit nga po dito minsan. Yung mga kamag-anak pa natin ang nagpa-persecute sa atin o nagbibigay sa atin ng mga tribulation sa buhay. That is but normal to happen. Pero itong magandang balita. Hindi na po natin mararanasan ang anumang hatol, sumpa, galit at puot na magmumula sa Diyos. Amen. Kasi once upon a time, lahat po ng galit at puot ng Diyos ay ibinuntun na po niya sa katawan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. And that's why today, sabi po ng Hebrews 8 verse 12, for I will be merciful to your unrighteousness and your sins and lawless deeds, sabi ng Panginoon, I will remember no more. Because once upon a time, lahat po ng ating mga kasalanan, lahat ng ating mga pagsalansang, were all remembered upon the body of Jesus Christ 2,000 years ago. And that's why today, sabi ng Romans 5 verse 1, let me give you this powerful verse. Therefore, since we have been justified, at ito po ibinigyan po ng definition ng Amplified Version. Pag sinabing justified, that is acquitted of sin, declared blameless before God. By faith, let us grasp the fact that we have peace with God and the joy of reconciliation with Him through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed. So wala na pong gera sa pagitan natin at na ating Diyos. Kasi wala na siyang galit na ibubuntun sa atin. Kasi sabi ni Jesus, ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, it is finished. This is good news, mga kapatid. If you believe that this is good news, papuri po talaga sa Panginoon. One more verse, Romans chapter 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation. Ano po ibig sabihin ng no condemnation? In-identify po ito, binigyan po ito ng definition ng Amplified Version. No guilty verdict, no punishment. Para kanino? For those who are in Christ Jesus. Sino po itong mga na kay Kristo Jesus? Who believe in Him as personal Lord and Savior. Now, once again, this is good news for us, believers. Kung kayo po ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. There is present tense, now, present tense, now no condemnation, no guilty verdict, no punishment para po sa ating mga nakipag-isa na kay Kristo. Now, mga kapatid, every time you meditate on these promises, ito po dapat ang ating pinanghahawakan. Kasi po talagang wala na pwedeng ibunto na galit sa atin ng Diyos. Hindi na po siya magagalit sa atin. And the more po na naiintindihan po natin ito, God's goodness leads us to repentance. Amen. Lalo po kayo nai-inlove sa isang Diyos na unang nagmahal sa iyo. Kaya po naiiwasan din po natin magiging magagalitin. Ba't ka magiging magagalitin? Nasa iyong DNA ng Diyos. Hindi siya magagalitin. Nararanasan mo yung pag-ibig niya. Umaapo yung pag-ibig na ito.
Dahil alam mo, sabi nga ng 1 John 4:11, if you believe that God loves you, you ought to love one another. Even po yung mga taong kahirap mahalin. Kung meron kayong mga kamag-anak dyan na talaga naman kahirap mahalin. Sabi mo nga nako, mga utak hamas itong mga ito. Pero sa totoo lang, if ikaw ay nag-uumapaw sa pagmamahal ng Panginoon, kahit po yung mga taong yan, mamahalin mo. Amen. Ito po ang kamangha-mangha sa biyaya ng Panginoon. So, alam niyo mga kapatid, isa pang good news, no? Hindi lamang po yung ating mga sakit, yung ating pong mga yung galit ng Diyos, puot ng Diyos ang inangkin ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Would you believe, even po yung sumpa ng kautusan, ay tayo po ay natubos din. Alam niyo kung bakit? Kasi kung kayo po ay bilang mananampalataya, marami kasing mananampalataya, kahit po hindi sila Hudyo, even though yung law ay given exclusively to the Jewish people, pero marami pa rin po mga mananampalataya, nagpapasailalim po sila sa kautusan. That's Romans chapter 2 verse 14, if I'm not mistaken. Kung kayo po ay nagpapasakop sa kautusan, saklaw po kayo ng panuntunan nito. Pag hindi po kayo nakasunod sa kautusan, sabi po ng James chapter 2 verse 10, kayo po ay guilty of all. Kayo po ay mapapasailalim sa sumpa. Pero buti na lang, na isampay, na ilagay po sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Jesus. Ano po yung purpose nun? Kasi po yung dugo lang ang kailangan ng ating Panginoon para tayo po itubusin sa ating kasalanan. Bakit pa kinailangan ng Panginoon na siya po ay ilagay sa krus ng Kalbaryo? Kasi po bilang nakalagay sa krus ng Kalbaryo, ang ibig po nitong sabihin, siya po ay nakabitin, nakahang. Hindi po siya tinatanggap ng langit dahil po sa inangkin po niyang kasalanan ng tao. Siya po ay karumal-dumal din sa tao. Kaya po hindi po makalapat ang kanyang mga paa sa lupa. Kaya po siya nakalagay at nakasampay sa krus ng Kalbaryo. Now, ano yung purpose? Para tayo rin po itubusin sa sumpa ng kautusan. This is Galatians chapter 3 verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, "Cursed is everyone who hangs on a tree." Kaya po napaka-blessed po natin. Because even po yung sumpa ng hindi natin pagsunod sa kautusan, wow, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon Hesukristo mula doon. Kaya po tayo po ay sobrang blessed. We are greatly blessed and highly favored because we are deeply loved by God. Now, bakit po nasabi po ito? Na ang nakakalungkot po na katotohanan, bagaman ito po ang katotohanan na tayo po ay bilang mga nagpapasailalim sa biyaya, wala na po tayo sa ilalim ng anumang sumpa. Pero, even though napakaganda po na mensaheng ito, would you believe that maraming tao po sa ngayon, mga mananampalataya, hindi po nila mapaniwalaan ang katotohanan ito. Ano naman ang repercussion nito sa mga mananampalataya? Pag hindi po kayo naniniwala that you have been forgiven completely, na sadyang hindi na po magagalit sa inyo ang Diyos, alam niyo, marami po mananampalataya sa ngayon, they still believe na pwede pa rin po magalit sa Kanya ang Diyos. At marami po mga kapastoran na pinipreach po nila yung wrath of God. Of course, I believe meron pong wrath ang Diyos, pero hindi pa po ito nangyayari. Because yung Great Tribulation has not yet begun. Hindi pa po ito nagaganap. Ibubuhos po ng Diyos ang Kanyang masidhing galit at puot sa mundong ito. Sa panahon na darating, hindi ko alam kung kailan. Of course, this will happen. This will take place after the rapture of the church will happen. Pag tayo po ay dinala na ng Panginoon sa Kanyang piling, mawawala po tayo dito sa lupa. At doon na po ibubuhos ng Diyos ang Kanyang puot at galit sa mundong ito. Ang tawag po dito ay Great Tribulation Period. Now, pag pinag-uusapan po yung mga bagay na ito, pansinin niyo po, marami po sa mga kapatiran natin, kinatatakutan yung salitang rapture. Na ako po talaga, bilang pastor, masidihi ko po, pinipreach po yung rapture because alam niyo kung bakit? Sabi po ng Titus 2:13, ito daw po yung ating blessed hope. So pag blessed hope, tinagalog ko ito pinagpalang pag-asa. Pag sinabing hope, ito po yung ating pagtingin sa hinaharap. Bagaman hindi po natin alam yung eksaktong araw ng pangyayari dahil wala naman po talaga nakakaalam according sa Bible. But bakit tayo may hope? Because ito yung pinagpalang pag-asa. Pero bakit sa panahon natin sa ngayon, maraming churches ayaw pag-usapan ito. Alam niyo, marami po ako mga nakausap na kapwa-pastor ko, sabi nila, ayaw ko na pinag-usapan sa church namin yan, Laverne, kasi isipin mo, nagkakos ng division sa church namin. Kaya ako ba't naman nagkakos ng division? Kasi nga daw, pag pinag-uusapan daw ang rapture sa church nila, ay maraming natatakot. Naku, kung bakit maraming natatakot, sabi ko sa kanila, baka naman mali yung preaching mo about the
rapture of the church. Because ang rapture of the church, sabi po ng 1 Thessalonians 4:18, kapag tayo daw po ay napapanghinaan ng loob, ng lulupaypay. Anong sabi ng talata? 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. Yung these words po doon, ang context doon, the rapture of the church. Bakit hindi nako-comfort ng church? It's because mali po yung teaching. Nagiging doom and gloom message tuloy ang rapture. Hindi naman po. Ito nga po yung tinatawag ng Titus 2:13 na blessed hope. So something is wrong. Dapat po, pag rapture ang pinag-uusapan, masaya tayo. Nagpapalakpakan po yung ating mga kamay kasama yung mga paa natin because our redemption draws near. Malapit na po yung katubusan ng ating mga physical bodies na kung saan hindi lang po magkakaroon ng body lift, magkakaroon din ng facelift, magkakaroon po ng pagbabago sa ating itsura, sa ating kabuuan. Mula po sa pagiging mortal, gagawin tayong immortal. Kung paano po nagbago ang ating Panginoon Hesukristo, mararanasan natin yun. Kung puging-pugi ka na sa sarili mo sa ngayon, pang nangyari pong rapture of the church, lalo kang pupogi doon kasi meron pong facelift. Amen. So talagang napakaganda po nito. At bilang mananampalataya, dapat po hindi nyo kinatatakutan itong rapture ito because kung kayo po isang mananampalataya, sabi nga po ng 1 Thessalonians 4:17, if you are alive and remain, kung kayo po yung mananampalataya, you will be caught up. Ikaw ay mahaharapatso. Makakasama ka sa rapture. Amen. At huwag kayong matakot. Kung kayo po'y talagang tumanggap sa Panginoon Hesukristo, imposibleng maiwan ka. Imposible talaga dahil hindi po tayo kasama sa mga makakaranas ng pagbuhos ng galit ng Diyos. Pag ito po ibinuhos na ng Diyos sa panahon na wala na ang mga anak niya dito sa lupa. 1 Thessalonians 1 verse 10. Let me give you these verses. At saka yung 1 Thessalonians 5 verse 9. Dito muna tayo sa 1 Thessalonians 1 verse 10. And to look forward and confidently wait for the coming of His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who personally rescues us from the coming wrath and draws us to Himself, granting us all the privileges and rewards of a new life with Him. Sundan po natin ang 1 Thessalonians 5 verse 9. For God does not destine us to incur His wrath. That is, He did not select us to condemn us, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. So, hindi po tayo object ng galit at puot ng Diyos, but we are God's object of His perfect love. Nilikha tayo ng Diyos para maiparamdam sa atin, maipadama sa atin ang kanyang sakdal na pagmamahal. Philippians 3:20-21. Ito pa yung magagandang talata na I pray na magbigay po sa atin ng kapanatagan. For our citizenship is in heaven. Take note, para po ito sa mga mananampalataya. From which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. So bilang mananampalataya, hindi nyo dapat kinatatakutan ng rapture. Dapat kayo ay eagerly waiting for Him. Yung talaga bang nananabik kayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Bakit kailangan magkaroon po ng pagpapalit na ating mga katawan? Kasi po itong katawang lupang ito ay nababagay sa lupa. Pag kinailangan na po nating ma-rapture at pumunta po sa piling na ating Panginoon, kailangan mo ng katawang panlangit. Kaya po yung ating mortal na katawan ay papalitan ng immortal na katawang gaya ng ating sa Panginoong Jesus. So once again, ang rapture po meron. Kung bakit po ito talagang kaabang-abang at kapanapanabik na event. Meron ng body lift, ikaw ay ililipad na sa alapaap kasi doon tayo katatagpuin ng Panginoon. Meron pang facelift, babaguhin ang ating mga mukha. Kung kayo po'y gandang-ganda na sa itsura nyo sa ngayon, abangan nyo pang nangyari pa yung rapture. Talagang babaguhin po yung ating mga katawan. Kaya po napakaganda pong event po ito na talaga namang kapanapanabik. Pakilagay po sa ating comment section, kapanapanabik. Yan, ganda ha? Alalim ng Tagalog natin ha. Now, balikan natin question natin kanina. Nararanasan na ba natin ang Great Tribulation o masidhing pighati? Well, the answer is no. Wala po tayo dun. You know why? Because sabi po ng Biblia, hindi po pwedeng maranasan ng Great Tribulation. Narito po ang mga mananampalataya. At ang mananampalataya, nasa atin po ang banal na spirito. Yung banal na spirito, He is the restrainer. Siya po ang pumipigil kung bakit hindi pa po dumarating ang Antikristo. Now, pag nawala na po yung restrainer, I think, nakasulat to sa 2 Thessalonians. Pag nawala na po yung restrainer sa mundong ito, of course, paano siya mawawala? Kapag tayo po yung na-rapture, bakit? Nasa atin ang banal na spirito. Hindi po makaporma ang Antikristo kasi nasa sa atin po ang banal na spirito. Pero kapag tayo po yung na-rapture na at wala na po yung restrainer,
o sa Tagalog ay pumipigil, doon na po poporma yung Antikristo. At kawawa po ang maiiwan dito sa mundo. Yun dapat matakot yung mga unbelievers. Kaya nga po tayo, mananampalataya, dapat sama-sama tayo, nag-aaral ang salita ng Panginoon para excited tayo i-preach yung gospel nang sa gayon, mas maraming taong maligtas. Hindi yung mga mananampalataya, dahil mali po yung teaching na nakukuha nyo mula sa inyong mga sambahan, kasama kayo natatakot, paano tayo kikilos? Paano tayo makipag-evangelize? Pinipilayan kayo ng kalaban dahil po sa inyong maling kaisipan. Kaya po tayo nagkakaroon ng Bible study. It's because gusto po natin, sa biyaya po ng Panginoon, mabuksan nating isipan sa katotohanan. Dahil sa totoo lang, ang dami na po mga second coming prophecies that is unveiling before our very own eyes sa panahon natin sa ngayon. Wala na po kasing propesya ang rapture. It's an imminent event. Hindi po nagre-require ng prophecy ang rapture. Pero yung second coming, yung mga prophecies po na nakasulat sa Matthew 24, talaga naman sa panahon natin, unti-unti na pong nangyayari. Mga wars and rumors of wars, pestilences, earthquakes, at saka ano pa ba, yung tagutom. Nangyayari na yan. So, kung nangyayari na po yung mga prophecies ng second coming, it gives us the message na nalalapit lalo yung rapture. Amen. Because I believe in a pre-trib. Mag-uuna muna po yung rapture, then yung Great Tribulation period. Amen. So, dito na po tayo. So, ang Great Tribulation po na binabanggit ng Biblia ay ang pagbuhos po ng puot at galit ng Diyos sa mundong ito. Makalipas po ng the rapture of the church. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Then, we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. So, pag nangyari na po tayo ay na caught up na, naharpatso na. Yun po yung Greek word for caught up. Snatch away from this earth na ating Ama, tayo po'y katatagpuin na ating Panginoong Jesus doon sa langit. Makakasama po natin yung mga unang mga nangamatay na kay Kristo Jesus. Bibigyan din po sila ng bagong katawan. Ito po ay grand reunion. Isipin mo, sa langit po magaganap yung tinatawag na marriage supper of the Lamb. Malaking handaan po ito. And of course, yung Bema Seat of Christ, kung saan magkakaroon po ng judgment. Yung judgment po na ito hindi nakakatakot because ito po ay pagbibigay po. Aside from yung mayamang biyaya sa atin ng Diyos, meron pa tayong tinatawag na rewards. Amen. Tatapatan ng Diyos sa mga ginawa mong kabutihan sa mundong ito. Ang tawag dito ay Bema Seat of Christ. Ito po yung nagaganap ang mga kamangha-mangha talaga namang napakasayang mga pangyari ito sa kalangitan. 7 years. While dito sa lupa, 7 taon naman po yung pasidhing kapighatian na kung saan yung mga hindi nanampalataya sa Panginoon ay makakaranas po ng masidhing problema. At ito po ay global chaos po ito. Na sadyang hindi pa nagaganap sa kasaysayan. At wala talaga, very unimaginable according to Matthew 24 verse 21. Now, itong Great Tribulation ito, kung mababasa nyo sa Biblia, meron po itong mga iba't ibang biblical terms and I will give it to you. Biblical terms of the Great Tribulation. Sa Isaiah 34 verse 8, ang tawag po dito ni Isaiah ay Days of Vengeance. Samantala, Jacob's trouble naman sa Jeremiah chapter 30 verse 7 at sa Daniel chapter 9 verses 24 until 27, ang tawag niya po dito ay 70th week. Kasi yung ika-70th week, yung last week na ito yung 7 years of Great Tribulation. Zephaniah 1 verse 18, Days of the Lord's wrath. Samantala, Great and Terrible Day naman sa Malachi chapter 4 verse 5 and Great Tribulation sa Matthew 24 verse 21. So nararanasan na po ba natin ang Great Tribulation o masiding pighati? Oo o hindi? Ano po ang inyong sagot? Gusto ko po makita ang inyong mga sagot. Well, sinagot na natin kanina. Hindi po pwedeng maranasan ng mga mananampalataya at hindi po natin mararanasan. Kasi, nandito po tayo sa mundo. Pag tayo po inialis na at kinuha na po, hinarpatso na na ating Panginoong Jesus, katatagpuin po tayo sa alapaap, then, doon na po mangyayari ang pagbuhos ng galit at puot ng Diyos sa mundong ito. At kawawa po ang mga maiiwan. Pero tayo po mga mananampalataya, hindi na po tayo maiiwan. Ito po ang ating talaga namang consolation. Kagalahan. Kapatid, kung kayo po ay hindi sigurado, pero mananampalataya kayo, pero nagdududa ka, nakasama ba ako sa rapture? Kung kayo po ay isang mananampalataya, ibig sabihin, you already put your trust in the Lord Jesus Christ and His finished work on the cross. At kinikilala mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo si Kristo. Kung kayo po ay buhay at nananatiling buhay at nag-aabang dahil kayo po ay buhay,
kasama po kayo sa rapture. First Thessalonians chapter 4 verses 16 until 17. Amen. Dahil bilang mga mananampalataya, matuwid ka na sa harapan ng Diyos, pinaging matuwid ka niya. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For God made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Once again, let me give you 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 bilang patunay na dapat po ang ating posture. We are awaiting for God's beloved Son to fetch us. Susunduin niya po tayo doon sa clouds. Amen. So dito yung posture natin. Nakatingala talaga ng mga expectant. Amen. So basahin ko po sa inyo 1 Thessalonians 1 verse 10. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Because as a child of God, hindi po tayo object ng Diyos. Hindi tayo object ng Kanyang galit. But we are object of His perfect love. Amen. Gusto po niya nandiyan ka para ibuntun niya ng Diyos sa inyo ang Kanyang sakdal na pagmamahal. Hindi po ba napakasarap nun? Bagaman marami pong mga simbahan sa ngayon, sinasabi nila, puro na lang kayo God's love. Turo nyo naman yung God's wrath. Ang God's wrath po, hindi po yan para sa mga mananampalataya. Ang God's wrath po mararanasan ng mga unbelievers. Kaya nga po tayo nagpipreach ng gospel para po sila po ay makawala din. At actually, ito pong totoo. In 2 Corinthians 5 verse 19, wala na pong galit ng Diyos sa tao. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Now, bakit po mararanasan ng tao yung galit ng Diyos? Hindi po kasi nila tinanggap ang Panginoong Jesus. Nung magra-rapture na, hindi sila kasama sa nakuha. Now, nag-stay sila sa mundo, nung ibinuhos ng Diyos ang Kanyang galit at puot dito, bakit nila mararanasan ang galit ng Diyos? Hindi dahil sa galit sa kanila ang Diyos, kundi dahil nag-stay pa sila sa mundong ito. So ang Diyos po talaga, hindi po talaga nature sa Kanya magalit. But since hindi mo tinanggap ang Diyos, nireject mo ang Kanyang anak na si Jesus, naiwan ka sa mundong ito, nung ibinuhos ng Diyos ang Kanyang galit, naranasan mo, nadamay ka. So wala pong problema sa Diyos. Once again, sabi ng 2 Corinthians 5 verse 19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their sins against them. Hindi na nga po ibinibilang sa atin ating mga kasalanan because once upon a time, lahat na ating mga kasalanan ibinilang na, ibinunto na sa katawan ng ating Panginoon. Because sabi pa ng talata sa ibabang bahagi ng 2 Corinthians 5 verse 19, God is in the ministry of reconciliation, not in the ministry of condemnation. Amen. So sabi nga ng John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn us, but to save us. Because once again, God is not in the ministry of condemnation, but of reconciliation and of salvation. Ito po ang puso ng Diyos para sa atin. Amen. So bigay pa natin itong 1 Thessalonians 5 verses 9 to 10. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whatever we wake or sleep, whether we wake or sleep, we should live together with Him. So, ang mga kasalukuyan po nating nararanasang mga gulo sa mundo sa pagitan, for example, ng Hamas at ng Israel at mga kakampi po nito, mga Arab nations, ay maari naniniwala po ako. No? Well, of course, we're praying for the peace of Israel. Pero, marami na po nakasulat sa Biblia ng mga hula. At gaya po ng aking panonood at pagbasa po nung aklat nitong The Son of Hamas, sabi niya talaga, ang puso daw po ng kanyang tatay, anak siya nung founder ng Hamas, talaga pong, even po yung mga kababayan nilang Palestino, hindi nila binavalue ang buhay. So, hindi sila naniniwala sa kapayapaan. So, talaga, ang mundong ito, hindi natin maasahan na magkakaroon ng world peace. Ang kapayapaan po ay nasa kamay lang ng Panginoon. And this will take place kapag siya po ang naghari na sa mundong ito, kapag siya po ay nagbalik na. Yun lang po talaga ang tunay na kapayapaan mararanasan natin. Hindi po yung world peace na ginagawa po ng mundong ito. Now, I believe, ito po mga nangyayari sa mundo natin, kung mag-escalate pa ang problema sa Israel at sa Hamas at sa mga karating po ng mga kumakampi ng mga Arab nations sa Hamas, pag nag-escalate pa po ito, pwede po itong teaser or preview sa nalalapit na tinatawag ni Ezekiel na Ezekiel War, written in Ezekiel chapter 38. Alam niyo, sabi po ng mga theologians, Ezekiel 38 was written 2,500 or 700 years ago. But, isipin niyo po, that's why I believe we are the rapture generation. Sa panahon natin po, na-unveil, natatanggal po yung veil, yung kurtina,
Ibig sabihin na isa sa katuparan na po yung mga hula na naisulat 2,700 years ago sa aklat ni Isaiah sa panahon natin sa ngayon. So pwedeng, baka po ito ay, teaser na sa paparating na Ezekiel 38. Well, pwedeng hindi pa, pero pwede na. Now, sinasabi ko po, hindi pa po nangyayari ang Ezekiel 38 war. Now, tingnan po natin para maging makatotohanan po sa atin. Sino-sino yung mga nations na involved po in Ezekiel war? Now, let me give you itong nations that will be involved in the Ezekiel war. Number 1, pag binasa niyo po itong Ezekiel chapter 38 verses 1 until 6, nandyan yung mga pangalan ng mga bansa. Kung malilito kayo dito kasi mga bansang tinukoy dito, yung mga ancient names po nila. Pero ibibigay ko po sa inyo itong mga pangalan ng mga bansa na pagkakaisa ng Israel para wasakin at lupigin ng Israel. Pero hindi sila magtatagumpay, of course. Number 1, Russia. Ito po ay yung ancient name niya ay Rosh. Yung Iran naman, ang kanyang ancient name dyan, kung mababasa nyo sa Ezekiel 38, ay Persia. Sudan, Ethiopia po ito, or Kush. Number 4, Libya. And of course, yung tinutukoy na dito na nation from the far north ay Turkey. So ito po yung nakikita natin sa ngayon. Of course, ang Russia at ang Iran ay meron po silang matibay na pagsasanib puwersa against Israel. Now, ito pong mga Arab nations na ito, except for Russia, ay magsasama-sama para lupigin at wasakin ng Israel. Pero of course, they will never prosper against Israel. Ay bayan po siya ng Diyos eh. Mababasa po natin ng mga masasakit na mangyayari po sa mga bansang ito in Ezekiel 38 verses 19, 20 until 22. Pinag-usapan po natin yan itong nakalipas nating online Bible study, Israel and the End Times. Now, dito na po tayo bilang pagtatapos. Let's go back to our question. Nararanasan na ba natin ang Great Tribulation or masidhing pighati o hindi? This is our solution for tonight. Bilang pagbubukas kaisipan po. This is good news. Bilang mga anak ng Diyos, dahil narito pa rin po tayo sa bagsak na kalagayan ng mundo, ang totoo, mararanasan pa rin po ng bawat isa po sa atin ang galit ng dyablo. Kasi freak out na po ang dyablo eh. Alam niya na nalalapit ng kanyang panahon. So sadyang pinaparamdam na po niya ang galit niya sa tao. At tayo po, bilang nandito pa rin po sa mundong ibabaw, mararanasan din po natin ang mga galit, samot-saring galit ng mga tao sa paligid natin. Pero this is good news. Bilang mga mananampalataya, kailanman, hindi na po natin mararanasan pa ang galit at puot ng Diyos. And this is good news. Dahil once upon a time, lahat po na kanyang galit at puot ay ibinunto na niya sa katawan ng kanyang bugtong na anak. And that's why Jesus said, He cried out, it is finished. Nasaid na, ibig sabihin, naganap na. Inangkin na po niya lahat ng galit at puot ng Diyos sa kanyang katawan para wala na pong maibunton pa na galit at puot ng Diyos sa ating kanyang mga anak. Pawang sakdal na pagmamahal lamang. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come. Because gaya po na sinabi ko kanina, we believers are not the object of God's wrath, but we are the object of His perfect love. Amen. One last verse. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, for God did not appoint us, yung as po dito believers, to wrath. Hindi po tayo nilagay ng Diyos para pagtuunan niya na kanyang galit, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Amen and amen. And this is really good news. So kapatid, has the Great Tribulation began? Not yet. Now, mararanasan po ba natin ito? No. Never. Dahil bilang mga anak ng Diyos, wala na po tayo dito pag nangyari na po at binuhos na po ang kanyang galit at puot sa mundo ito. Tayo po ay kasama na ng ating Panginoong Jesus, and we shall be with the Lord forever. That is good news. Kaibigan, thank you po for joining me tonight. Hindi pa po tapos sa ating programa. And nag-uumapaw po ang puso ko sa kagalahan dahil napakabuti po ng Diyos. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon and you want to be part of the rapture of the church, nako, talaga namang ito rin po ang puso ng Diyos para sa inyo. All you have to do, tanggapin po natin ang paanyaya ng Diyos. Kilalanin mo bilang Panginoon at tagapagligtas ang kanyang bugtong na anak. And pray this prayer with me. Sabihin niyo po sa inyong puso, buksan din po ninyo inyong mga puso. At buksan po inyong mga labi. Samahan po ako, sabihin niyo po itong mga panalangin na aking bibigkasin. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili, walang kakayahan,
at kapangyarihan para iligtas ang aking buhay. Jesus, naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, nilipol mo na ang lahat ng aking mga kasalanan. Kaya naman, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At naniniwala po ako na kayo po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Salamat po aking Diyos. Salamat aking Ama. Dahil ako po'y anak mo na. At inaangkin ko po ang iyong kaloob na kaligtasan at buhay na walang hanggan. At maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay isa sa mga sumunod sa panalangin pong ito, nagmumula sa inyong puso, binigkas sa inyong mga labi, sabi po in Romans 10 verse 9, ligtas ka na. At samahan po kami every Tuesday sa atin pong pag-aaral ng makasaysayan at masayang balita, mabuting balita na Ebanghelyo. At gusto ko naman pong kausapin at ipag-pray, ikaw kaibigan, kung kayo po ay isa sa mga dating natatakot pag pinag-uusapan ng rapture at hindi ka sigurado, nasa Great Tribulation na ba ako, kahit mananampalataya na ako. Well, the good news is, wala po kayo sa Great Tribulation at hindi po pwede kayo mapasama sa Great Tribulation period. Alam niyo kung bakit? Mananampalataya ka . Hindi ka pwedeng isama ng Diyos doon. Because kapag nangyari po yun, kasama mo na ang Panginoon ng magpasawalang hanggan. And this is good news. And I would like to pray for you. Pawiin niyo na po yung takot na yan dahil sigurado po kung kayo po ay buhay at nananatiling buhay at dahil nga po inaantabayanan niyo ang rapture, pag nangyari po ang rapture, 100% kasama ka ni Kristo. Let's pray. Panginoon, salamat po sa buhay ng kapatid na ito. At salamat, Lord, for this privilege, this freedom na pwede kami mag-aral ng iyong salita para mabuksan namin kaisipan mula po sa kalituhan at panggogoyo at pangliliton ng laban sa napakaganda mong katuruan. Lord, thank you for this ministry, ang Solution with Laverne Ducot, na for the past 5 years at we're celebrating yung 5 taon po ng aming programa ay nagpapatuloy para buksan ang maraming kaisipan ng mga taong nanonood po sa amin. At salamat, Panginoon, dahil marami pong puso ang gumaan at maraming isipan po ang naliwanagan dahil sa yaman ng iyong salita. Dahil tunay nga, O Diyos, bilang mga anak mo, hindi po kami object ng iyong galit at puot. Bagkus, Panginoon, kami po ay inilikha mo para maranasan po namin ang iyong nag-uumapaw at sakdal na pagmamahal. Ito po ang aming pagpupuri at pagkapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Well, kaibigan, thank you po for joining me tonight. It's 26 minutes after 8 at ramdam na ramdam ko po talaga ang pag-ibig ng Panginoon sa mga kaibigan natin na patuloy pong sumusubaybay at nananabik sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Well, kaibigan, this is Solution with Laverne Ducot. Ako nga po inyong nakasama. My name is Laverne Ducot. Tayo po ay nasa huling bahagi ng ating programa. Pero bago po tayo magtapos ay gusto kong batiin ang ating mga nananabik na mga kapatiran sa pagbabalik ng Panginoon. Salamat po, Sister Maylene Magadia, for joining us tonight as usual. Salamat at Sister Maylene, thank you po for being our kaagapay kung bakit po nagpapatuloy ang ating gawain. Salamat po sa puso ninyong mag-asawa at ninyong buong pamilya. Of course, hello kay Brother Roy Magadia sa Qatar. At salamat po sa inyong pakikipagkaibigan po sa amin. Of course, Sister Sally Geronimo, kapanapanabik po yung inyong kanilang testimony. Part 2 next Tuesday. Abangan nyo po yan kasi ang ganda po na nangyari sa kanilang buhay. Of course, ito po ay ibabahagi pa rin sa atin ni Brother Joel Rayo. And hello and good evening po kay Sister Leonora Dacumos, Sister Penpen Damalirio, kasama natin ng Thursday sa Papuri 25 concert. Brother Leo Rosario Bandong, salamat po sa inyong pagsama sa amin. Brother Willie Wilson Tiongson Laigo, of course kay Brother Ricky Losito at kay Sister Fe Mapala at marami pang iba. Maraming salamat po. Well, kaibigan, aking pong paglalambing lang kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating programa. Paki-share po yung ating broadcast nang sa gayon mas marami pang maabot. Kasi maraming Christians sa ngayon talaga natatakot pag pinag-uusapan ng rapture. Matapos na po yung takot na yan at marinig po nilang katotohanan. At thank you po for being our kaagapay sa nakalipas na 5 taon at magpapatuloy pa rin po sa biyaya ng Panginoon.
ay magpapatuloy po ito. Kung ano pong kalooban niya, kung ititigil ng Panginoon, susunod lamang po kami. Pero kung kayo po'y naniniwala sa ating programa at gusto niyo pong sumuporta, nagpapasalamat na po kami sa inyong suporta. At isa po sa mga suportang yan, i-share po natin yung ating broadcast every Tuesday night. Nang sa gayon, mas malawak pa po naabot at marami pa ang tao na nakakapanood ng ating programa. Nang sa gayon, nabubuksan po ang kanilang kaisipan at naaaluhan ng kanilang kalooban, ng kanilang puso mula po sa mga katotohanan na ating mga pinag-uusapan. Dito lang yan sa Solution with Laverne Ducot. At bilang pagtatapos, sa ngalan po ng aking buong pamilya, kami po ay nagpapasalamat for celebrating with us amin po 5 taon ng pagpoprograma dito po sa Facebook Live at sa atin pong YouTube channel. Of course, napapakinggan din po tayo sa Spotify and sa Apple Podcast. Meron tayong Apple Podcast. So, thank you so much. Talaga naman. So, kaibigan, nais po namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!